natin yung mga ilang background regarding dito. Now, as based on history, sinulat po ito ni Peter, lalo na yung second part na, or yung second writing ng Peter na marami na siyang makagaan. Isa sa mga in-address ni Peter dito, yung mga nakakahaba, mga scoffers sa promise ng muling pagbabalik ni Cristo. Hindi po bago yung konsepto ng pagbabalik ni Cristo kasi pangako niya ito. Pero may mga tao, may mga tagasunod, at may mga spectators sa panahon na yun na nakakita mula dun sa pagpapaday ni Cristo, dun sa balitang ninyong pagkabuhay, ang umahamak na nasabi, hindi naman totoo yan. So, pinaalalahanan tayong mga mananampalataya na balikan natin yung mga pangako na yun, yung mga Old Testament and the mga prophets, spoken by the prophets in the Old Testament and the teachings in the New Testament. Ibang mga apostles, so pinaalala na yun. So, in-emphasize ni Peter na yung bagay na ito, na yung pagbabalik ni Cristo ay parating ng pag-fulfill niya sa promise niya. Yung pangako niya, natutuparin niya. Pero, dahil ito ay pangako, madali tayong mas-sway na mangyayari ba ito? Ito ba yung mangyayari? Diba, sabi nila ito, sabi nila na. Kaya importante na we keep reminding believers na yung delay ng pagbabalik ng Panginoon. Kasi, alala ko few years back, na marami nagtitindig kung kailan yung second coming, pero May 25, 2011, May 25, 2011. Actually, hindi na bago yung mga ganon. Even with the other denominations, meron din sila mga kanya-kanyang predictions ng pagbabalik ni Cristo. Now, more than anything else, yung promise, alam natin na babalik siya. Pero ang madalas din natin nakakalimutan yung proseso. Diba? Yung paano pa siya babalik, diba? Kaya na, lagi pinapalala sa atin na alam natin na babalik. Kaya importante yung concept ng eternal mindset. Na yung mindset natin, yung pag-iisip natin, hindi lang nakikiwan sa kung ano yung meron sa kaya minsan nga, diba, yung lito na ng bahay namin, yung kwento ko sa inyo to. Tapos, suddenly parang tahimik. Nasa may dalawang bata. Hindi na naman yung bahay na. Tumawag ako walang sumasagot. Alam kanya ang phones. Tapos pagpunta ko sa nasabi ko siya, akala ko nag-rapture na. Sabi niya naman, sabi niya, that it wouldn't be supposed that everybody will see the second coming of Christ. Tama nga naman, kasi sinasabi nito that yung muling pagbabalik ni Cristo, there's a roar in heaven na hindi siya, wala kang pwedeng gawing dahilan para sabihin mo, hindi mo alam na darating. Diba? So, the moment na dumating, kaya meron takot sa atin pag pinag-uusapan natin yung muling pagbabalik ni Cristo. Kasi parte nito yung pagtunaw dun sa mga makasalanan bahagi. Hindi naman, there are debates kung paano siya mangyayari. Pero kung sa mga pinapanood natin sa pelikula, pinapanood natin sa pelikula yung mga post-apocalyptic, yung mga pagdating ng aliens. Aminin nyo hindi, kung dumating yung pandemic, akala natin mangyayari yung gano'n, di ba? Di ba yung movie Will Smith, yung The Legend? Siya na lang yung naniwa. Ito ba yung mga post-apocalyptic na mga pelikula na mag-aakali yung mga zombie, tinatakot tayo ng Hollywood, di ba? At saka yung Oppenheimer. Kasi, bago nila ina-invent yung nuclear weapon, nagpo-compute sila na pag sumabog ito, ano yung pwedeng mangyari? Kasi yung pagsabog, yung nuclear explosion, yun ang chain reaction.
Sinasabi nila, the moment na sumabog ito, katapusan na ng buong mundo. Kapag sumabog yung isang nuclear bomb, katapusan na ng isang mundo. So, ganun yung concept natin ng pagtatapos ng mundo, di ba? Yung masusunog, mabubunaw lahat, and everything. And hindi ko kayo masisisi na pag pinag-uusapan yung katapusan ng mundo, yung maling pagbabalik ni Cristo, there's always this fear. Di ba? Na madalas natin tawag, kasama ka ba doon sa kasalanan? Di ba? Yun yung ano. Now, bahagi ng theology is yung pag-aaral tungkol sa end of times. Ang tawag doon ay eschatology. At mga bahagi kasi yung pag-aaral ng theology. Nandiyan yung soteriology, missiology, Christology. Missiology yung tungkol sa pag-aaral sa mission, Christology yung administration of church. Soteriology yung tungkol sa salvation, the end of times, eschatology. So, pero hindi po unique sa mga Kristiyano. Anything na, any religion na naniniwala tungkol sa isang divine creator, somewhat merong idea ng pagkatapos ng mundo. Diba? Kaya mga kapatid, dapat natin tingnan, ano ba yung pinaniniwalaan natin bilang mga Kristiyano, specifically Southern Baptist, tungkol sa pagkatapos ng mundo. Sa ating Baptist faith and messages, ito yung pinagkasunduan ng mga Southern Baptist. Sa Amerika, na-adapt natin mga Pilipino, na-adapt din ng mga ibang Southern Baptist. So, niniwala tayo. Dun sa point number 10, sa section number 10, na there are that God in His own time, in His own ways, will bring the world into its appropriate end. Okay? So, may end. Okay? According to His promise, Jesus will return personally and visibly in the glory to the earth. The death will be raised, and the Christ will judge all men. So, meron tayong mga passages and verses na ginagamit. So, I hope we understand na naniniwala tayo na meron end of time. Okay? Pero hindi ito yung end of time na iisip natin na mag-uuna yung mundo, yung malulusaw yung mga balat. Hindi ganun yun. This is something glorious. Actually, gusto kong ipakilala sa document na ito na it is a celebration. Yung muling pagbabalik ni Cristo. Di ba yung triumphant return of the King? Di ba yung pagpasok niya dun sa Jerusalem, na pinelcome siya ng mga tao, yung Palm Sunday, diba? Pero hindi siya pumasok kasi hindi yun yung welcome na dapat para sa kanya. Diba? It is something like this. Okay? Now, you have to understand, generally, Southern Baptist, tayo mga Southern Baptist, walang isa or official doctrine kung paano mag-end ang mundo. Yung lahat ng mga Southern Baptist churches, wala tayong sinasabi na ganito mag-end ang mundo, ganito darating si Cristo. Ang alam natin, darating siya at mag-end ang mundo. Kasi yun yung malinaw sa Bible. Pero kung paano, kailan, at ano yung timeline, wala yun sa Bible. Pwede natin pagtalunan lahat yun, pero hindi natin mahanap sa Bible yun. Pero, commonly, there are 4 things that the Southern Baptist believe. Commonly, hindi ito lahat. Premillennialism. Alam niyo yung gamitin niyo yung 1,000 reign of Christ, yung 1,000 year of peace. Now, meron nagsasabi, kailan ba mangyayari yung rapture? Bago siya dumating, bago yung millennium, or yung pagkatapos ng millennium. Maraming mga Southern Baptists ay naniniwala na yung rapture or mangyayari before the millennium. Kukuhanin lahat ng mga mananampalataya bago yung 1,000 year or something like that. Meron ako mga diagram na ipapakita mamaya. But hindi lahat. Okay? And ako man, bilang isang pastor, I am not fully subscribed into premillennialism. Okay? Now, another one is dispensationalism. Naniniwala, maraming Southern Baptists na naniniwala na
kung ano yung mangyayari na yung panahon ng Bible ay nakahati sa iba't ibang era o sa iba't ibang revelation. Ang tawag dito ay dispensation. At yung isang revelation na hinaantay ng mga Kristiyano ay kung ano yung mangyayari sa Israel. Kaya nga tayo mga Kristiyano, dahil sa gera na yun sa Israel, nakakaya, di ba? Na marami nangyari. No, parating kasi Kristo, kasi ito na yung gera na inaantay. Kaya marami mga Kristiyano, pag-supportive dun sa gera sa Israel. Kasi naniniwala sila na ito na daw yung panahon ng pagbabalik ni Kristo. Di ba? Pero hindi, again, hindi lahat naniniwala sa ganun. Kasi marami naman naniniwala na ang nangyayari sa Israel ay more of secular rather than religious. Okay? Meron din pero generally, tayo mga Baptist, naniniwala sa second coming. Alam natin lahat yun. Okay? Whether it is premillennialist or dispensation, hindi na importante, pero generally, almost 100% lahat tayo naniniwala na babalik si Kristo physically. Okay? Now, sa kanyang pagbabalik, nandun yun yung paghukom, belief in judgment, and eternal destiny. Sa paghukom na ito na yung panahon na sasabihin saan ba tayo. Diba? Kahit yung mga namatay na, dito rin i-declare kung ano ba talaga. Pero kung sa mga namatay na naman ng palatay, parang sinasabi, ito yung panahon ng pagkakaroon sa kanila o pagbibigay ng reward at pagbibigay ng glorified body. Now, again, marami. Now, let me show you this diagram. Let me also state this para mamaya yung diagram. Sabi sa ChatGPT. Right. Kasi tinanong ko si ChatGPT, ano ba yung pinaniniwala? Sabi nito, it is important to know that while these beliefs are common within the Southern Baptist Convention or Southern Baptist churches, there's also diversity of thought and interpretation among individual Southern Baptists. Ibig sabihin, bawat isa sa atin pwede magkaroon ng interpretation kung kailan talo sa mabalik. Sa bawat churches, meron sila na i-interpret yun. At individually, malaya ka i-interpret yun. Pero ang sinasabi lang, this is a secondary importance. Ang primary importance, alam natin na babalik si Kristo. Alam natin na may judgment. Yun yung importante. Pero as to how, when, and why, alam natin yung why, how and why, secondary importance yun. Now, among all churches, siguro marami sa atin ang galing sa churches. Ito yung 5 predominant na pinaniniwalaan. So yun, pasensya na medyo mali. May tinatawag na post-tribulational premillennialism, pre-tribulational dispensation, premillennialism, post-millennialism, amillennialism, double post-tribulation, pre-amillennialism. Ano ba yung mga yan? Ano ba yung mga yan? Sasakit na ulit sa atin. Okay. Now, ito yung attempt ng mind natin. Attempt ng mga Kristiyano na bigyan ng concept o idea yung pagbabalik ni Kristo. Diba? So, nag-create yung iba't ibang denomination, nag-create o mga iba't ibang mga scholars, gumawa sila ng mga thesis kung ano yung possibility. So, ito mga ito, yung mga kanya-kanya denomination ng post-millennialist. Alam mo, pag pumunta ka sa mga fundamental Baptist, predominantly, premillennialist yung mga yan. Okay? Pag pumunta ka dun sa medyo mga charismatic, Pentecostal, karamihan sa kanila, post-millennialist. Okay? Pag pumunta ka dun sa mga Southern Baptist, karamihan dyan, mga amillennialist. Okay? Karamihan, pero hindi lahat. Kasi marami kami kailangan ng pastor mo na premillennialist na mga Southern Baptist. Okay? At marami rin mga
ibang denomination na double post-tribulational analysis. So, again, hindi sapat yung oras na pag-aaral. Ito ay ilang taong pag-aaral sa theology. So, again, secondary importance. Ang primary importance, alam natin na darating siya, alam natin na may judgment. That is the primary importance. Now, tanong natin sa sarili natin ito. Ano ang maasahan natin sa hinaharap? What do we expect in the future? Diba? Hindi naman tayo lahat mabubuhay ng 100 taon. Siguro kung nagtatabo ka, baka mabubuhay ko na ako 106 years old, di ba? So, ayaw rin siguro mabuhay ng 100 years old. Parang gusto ko rin dumating sa panahon na gusto ko lang magpahinga at umuwi sa langit, di ba? Ano ba yung maasahan natin? Di ba? Tinatakot natin yung sarili natin. Ito yung mangyayari, may zombie, meaning yung hindi, di ba, yung pandemic. Di ba, marami pumasok sa isip natin na pag lumabas tayo, baka puro gubat na madagdag na natin, di ba? Nung nakikinig tayo sa mga bahay natin, di ba, iniisip natin na baka yung kapitbahay natin maging zombie, di ba? And this is the end of the world, di ba? Isipin, yun yung ano natin eh. We always have this fear of the future kasi alam natin na mayroong judgment sa future. Diba? Yun yung primary importance, two primary importance. Alam natin na babalik si Kristo at alam natin mayroong judgment. Diba? And the fear is always there, but I would like you to understand na itong bagay na to, we should celebrate bilang mga Kristiyano, bilang mga bakal ng Salvia. Kasi una, dapat nating intindihin at maintindihan na yung reason ng fear natin kasi marami ang humahama at marami ang kahama doon sa katotohanan ng muling pagbabalik ni Kristo. At ito ang susubok doon sa katatagan ng ating pananampalataya. Asahan natin ito. And that's the reason why we have the fear of the second coming, which is supposed to be dapat hook sa para sa atin, di ba? Kasi tinakot tayo ng Hollywood, tinakot tayo ng mga pelikulang pinag-unod natin. Aminin man natin, hindi ako rin feeling ko sa inyo, that we fed our minds with ideas and lies na malayo dun sa katotohanan ng mga bagay na dapat inaasahan natin. Diba? Kaya nga sabi dito that you should remember the predictions of the holy prophets and the commandment of our Lord and Savior through your apostles. Ano ba yung predictions? Ano yung visions na pinakita sa mga apostles? Hindi yung paggunaw ng mundo, kundi yung pagliligtas ni Kristo. Diba? Yun yung message from the Old Testament to the New Testament. Yung pagliligtas ng Diyos. Yan ang sinasabi ni Peter, ano ang magandang panlaban dun sa mga panakatakot natin? Ibalikan natin ano yung sinabi ng mga propeta. At ano yung iniutos ng Diyos? Ano yung iniutos ng Diyos? Na magkakaroon ng tagapagligtas. Actually, hindi lang iniutos. Pinangako niya na magkakaroon ng tagapagligtas. Pero marami nga naman. Kaya huwag na tayong magugulat na there will be people na tatalingkod doon sa pananampalataya at sa katotohanan. And hindi ako magdadalawang isip na sabihin ko, katulad na ba ako pumunta ka sa isang religion in Tituloy. Marami lang hindi naniniwala doon sa second coming in Christ kasi claim na niya na siya ang Diyos, na ang anak ng Diyos. Di ba? So kung babalikan natin yung writings ng prophets, isa siya doon sa mga humahama ng katotohanan na yun. Kaya huwag na tayong magulat. Ito yung aasahan natin sa hinaharap. Pero tandaan natin, ito ang magsusubok sa katatagan ng ating pananampalataya. Di ba? Alam niyo si Shai, there was a point in time na
takot siya dun sa second coming. Ang reason dun sa takot siya sa second coming, kasi sabi niya, tanong siya, pero bata-bata pa siya, 7 years old. Tinanong niya, Daddy, Mommy, would you still be my mommy and daddy when we go back, when we go home together? Kapag ba yung nanay at tatay niya, pag nasa langit na tayong lahat, ano niya naman sasagutin? Sa 8 years old na bata. Sabi namin, there will be new heaven and new earth. This might, we will have a different family. Pero noong time na yun, siguro sa limited way na paraan ng pagpapaliwanag namin. Medyo natakot siya. Parang ayaw niya mangyari yung second coming. Pero later on, na-realize niya. Sabi nga nung sinabi ko sa kanya, akala ko nag-rapture na. Sabi niya, ano ba naman dati, hindi ba dapat alam ng lahat na doon si Jesus? Nag-repeat naman ako. Oo nga naman. Tama nga naman, di ba? There will be a war in the heaven. Sabi niya, di ba sabi sa Bible, there will be a sound of trumpets. Di ba? Sabi niya, okay, may not be the actual idea that I have interpreted in my mind. Pero may true. Diba? Naniniwala siya doon sa primary. Ano yun? There's a second coming and there will be judgment. Yun yung primary. Diba? Sabi ni Jesus Christ, see that no one leads you astray. For many will come in my name, saying, I am the Christ, and they will lead many astray. Diba? Alam niyo yung pinag-usapan natin yung Kim Jones kanina. Yung mga tao na yan na nagpakamatay dun sa isang kulto sa South America. Because they thought, they were led astray na ito na yung second coming. Pag meron tayong ibang Diyos sa buhay natin, meron din tayong ibang second coming. You have to understand that. Pero ang sinasabi kasi, gusto kasi natin mga tao na iligtas tayo dun sa parte ng judgment. Pero, you have to understand that judgment is also God's way of celebrating His salvation. The people celebrate with God, this is salvation. Wala tayong dapat itatakot dun sa judgment. Okay? So, kaya mga kapatid, alalahanin natin ito. Igugo natin ang oras sa mga bagay na totoo kaysa ilaan ang oras sa mga bagay na hindi magdadagdag sa kabanalan at pananampalataya. Diba? So, hindi naman sinasabi okay na lang na sine, okay na hindi ko naman sinasabi i-share niya yung mga bagay sa mga bagay na ito. Pero, when you look at these things in the truth of Christ. Diba? Look at these things. For example, nanonood ako ng Law and Order. Law and Order, diba? Special victims unit. Pero, alam niyo kung bakit ito nakaka-relate ako? Kasi naiintindi na ako yung depravity, yung sinful nature ng tao. Diba? So, pinapakita ng TV series na yun, gano'n ang tao. Hahanap tayo ng paraan para patayin ng isa't isa. Diba? Kaya hindi ko maintindihan yung mga Kristiyano na nakikigulo dun sa gera sa isa. Patayin niyo yung mga, I cannot imagine that, I cannot agree with the idea na may mga Kristiyano masaya dun sa pagkamatay ng ibang tao dahil ito'y prophecy. Parang, ang prophecy is about love, God's love. Diba? Bakit tragedy ang gusto mo para sa iba kung naniniwala ka sa prophecy ng pabalik ng Diyos? Diba? So mga kapatid, kailangan natin yung oras natin sa mga bagay na magdadagdag ng kabanalan, pananampalataya. Next. Asahan natin. At tanggapin na natin na bahagi ng pag-asa kay Kristo. Ang katotohanan na ang nakaraang kasalukuyan ng hinaharap ay iisa sa paligid.
You have to, medyo mahirap yung konsepto. Di ba? Pag halimbawa ikaw ay mananahe, di ba? Nagtahi ka ng damit, maganda. At the end ng pagtatahi mo, nakita mo lang yung end product. Although nakita mo yung proseso, tinat mo, pero si God, hindi gano'n. Nung nilikha niya yung sanlibutan, pati nun yung oras. Pero hindi bahagi si God nung time, nung universe. So nakikita niya lahat from the beginning to the end, iisa ang tingin niya doon. Kaya iisa ang tingin niya, dapat iisa rin ang tingin. Ganon din yung idea ko ng salvation ko. Na naalala ko yung nakaraan ko kasi alam ko makasalanan ako. At iniisip ko lagi yung kasalukuyan ko na ako ay pinatawad. At alam ko na yung hinaharap ko ay kasama ko ang Diyos. Ganon ang tingin ng Diyos doon sa time. Medyo mahirap intindihan kasi tayo ay bahagi ng time. We are part of the creation. At an example, halimbawa itong 3D na test na to. Pag nakatayo ako dito, alam natin na may gumawa nito or somebody who created this. Pero hindi ko kayang makita sa isang tinginan lahat ng bahagi ng bagay na ito. Ang Diyos ay hindi ganon. Lahat ng kanyang nilikha, nakikita niya lahat ng bahagi ito. Even time. Kasi hindi siya parte ng time. Hindi siya tumatanda. Hindi siya nasisira. Hindi siya parte ng deterioration ng time. Diba? I hope you will understand. Pero this is something very deep na alam natin that there's a creation. So there should be a creator. Scientific yon, truth yon. So kung halimbawa gumagamit ako ng mikropono, ginagamit ko to, alam ko na mayroong gumawa ng mikropono. Hindi ko pwedeng itinag na mayroong gumawa nito para magamit ko. The same thing with us. Narito tayo, we exist as a creation because we know that there's a creator. Now, parte ng pagtatapos ng mundo, bahagi pa rin doon yung kanyang salvation, yung kanyang judgment, sa simula pa lang hanggang sa ano. Kaya, pwede natin tingnan yung Biblia bilang isang malaking narrative, isang malaking istorya mula sa simula hanggang sa pagtatapos sa atin bilang tao. Pero sa Diyos, continuous yun. Continuous sa mangyayari yun. Hindi siya bahagi ng oras. Kaya nga sabi rito, sabi sa 2 Peter, but do not overlook this one fact, beloved, that with the Lord, one day is as this 1,000 years, and 1,000 years is as one day. Pinakilala lang dito na hindi limitado ang Diyos sa oras. Na nakikita niya ang nakaraan, ang hinaharap, ang kasalukuyan at ang hinaharap. Iisang tingin niya rito. Diba? Kaya alam niya kung sino yung maliligtas at sino yung kaniligtas. Diba? Sino yung tatanggap. Alam niya yun, hindi lingid sa kanyang kalaman yung mga bagay nila. Kaya sabi sa Matthew, sabi ni Jesus Christ, but concerning that day and hour, no one knows. Diba? No one knows, not even the angels of heaven, nor the Son, but the Father only. Actually, ginagamit ito ng mga Muslim na sinasabi nila na kumitan mo si Jesus Christ, hindi na kung gano'n ang nangyari. So, but you have to understand, the Son of Man, yung human part ni Jesus Christ, ang tinutukoy dito, hindi yung kanyang pagiging Diyos. Diba? So, mga kapatid, tandaan natin na ang Diyos ay hindi sakop ng oras. Hindi siya sakop ng oras. Nakaranasan natin. Dahil dito, nakasiguro tayo. If God is outside time, we are assured na hindi siya nagpabago. That's the reason why the prophets can claim that God is the same yesterday, today, and forever. Because alam nila na hindi sakop ang Diyos ng oras. Yung character niya, nilikha niya yung mundo, kasama yung oras, kasama yung
yung mga bawat detalye, kung paano tayo humihinga, paano tayo kumakain, nasa labas siya nun. Yung character niya, nag-create nun. Yung kung sino siya ang nag-create nun. Kaya, alam natin na hindi magbabago. Kung sinabi niya mahal niya tayo, mahal niya tayo. Kung sinabi niya may judgment, may judgment. At sinabi niya babalik siya, babalik siya. Yun yung bagay na pwede natin asahan sa hinaharap, na hindi magbabago. Okay? Lastly, mga kapatid, mabuhay tayo na may pananaw sa hinaharap. Because we are part of time, ang asahan natin is yung future. Diba? At saka, gagawin ng Diyos sa sanlibutan pati sa kanyang mga anak. Diba? Kung gugunawin ng Diyos, kung yung idea natin ng pagpunaw, pagsira, dapat natin maintindihan na may reason siya for that. Ang sabi niya, new heavens and new earth. Diba? Sabi ito, verse 11, since all these things are destined to be dissolved, what sort of people owe you to be in the lives of holiness and godliness? Diba? Yun yung pananaw sa hinaharap. The concept of the future. Ang konsepto ng future natin is holiness and godliness. Diba? Sabi nito, waiting for and hastening the coming of the day of God, because of which the heavens will be set on fire and dissolved, and the heavenly bodies will never escape the earth. But according to his promise, we are waiting for new heavens and a new earth. So bakit natin kailangan katakutin? Kung sunugin na niya ang lahat, kung yun man yung idea ng pagmuna ng mundo, malulusaw ang lahat, bakit tayo kailangan matakot? Di ba babalikan natin yung pangalawang asahan natin? Dahil nasa labas ang Diyos ng oras, alam natin na hindi siya magbabago. Di ba? So new heavens and new earth in which righteousness will dwell. So ano yung natin, yung future concept natin? Yung concept natin, righteousness, holiness, godliness. Yun yung aim natin. Kaya sabi ni Jesus, do not lay out for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroys, and where the thieves break in and steal. But lay out for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there is your heart to be also. My heart is in the idea that I will be with God in eternity. Diba? Yung mga kapatid, huwag natin kalimutan ko. Nakalatag na mga bagay sa kawalan ng God. Everything has been set in eternity. Diba? Ito ang gawin natin pag-asa sa araw-araw. Nagpupunawin ng Diyos. Yes. Why? Because of new heavens and new earth. Diba? Nakalatag na yun. Dahil dakila ang pag-ibig ng Diyos. Napatutunayan niya yun. Kaya nga, huwag natin kakalimutan na sa simula pa lang, gumawa na siya na paraan para sa akin. Sa simula pa lang, mga kapatid, bago pa tayo ipanganak, gumawa na Diyos na paraan. Diba? So yun yung kailangan natin isipin. And let me close with this. Kung ano ang pinipili mo sa buhay mo ngayon, nagpapakita mo ano ang pag-asa mo sa hinaharap. Kung ano yung importante sa iyo ngayon, yun din yung hope mo para sa future. Diba? Kaya ang importante sa akin ngayon, my salvation. That's what is important to me. Kung sapat si Kristo bilang gantimpala sa buhay mo, alam mo na wala anumang bagay sa mundo ang pwede magbigay sa iyo ng kapayapaan para sa hinaharap. There's nothing in this world that will give you peace in the future, today, in the future, except Christ. Kaya, in Kristo, dapat ang tamang iwanan. Diba? And again,
We have to understand this. We have to remind ourselves. Maraming